Isinalaysay ng asawa ng dinukot at pinaslang na Korean na si Ji Ek-ju ang naging usapan nila ng mga kidnapper bago na-discovering patay na pala ang biktima. Iginiit naman ng dating pulis na umano'y nag-utos na itapon ang na-cremate na labi ni Ji na wala siyang kinalaman sa krimen. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Pagkalapag mula Toronto, Canada, sinundo ng mga tauhan ng NBI si Gerardo Santiago, ang barangay captain na may-ari ng puneraryang pinagdalhan sa labi ng Koreanong si Ji Ik-ju noong October 18. Idiniretso siya sa NBI headquarters at isinailalim sa medical check-up. Sa press con, sinabi ng kanyang kampo na January 11 umalis pa Canada si Santiago, araw kung kailan iniutos ng PNP chief ang manhunt sa pagdukot sa Koreano. Pero matagal na raw ang planong pagbisita sa mga anak nila abroad. Ayon sa misis ni Santiago, wala raw silang balak takasan ng kaso. Kamusta po ang pamilya niyo ngayon? Parang wala na, kawawa yung mga bata, yung mga naiwan namin dito. Parang ano na sila, yung bang ano na, parang miserable na rin ang buhay nila. Hindi na natapos ni Mrs. Santiago ang pagsasalita. Ma'am, let's go, ma'am. Excuse me. Habang si Santiago, iginiit na inosente siya at gustong magpasailalim sa protective custody ng NBI dahil sa mga banta raw sa kanyang buhay. Wala po akong kasalanan. Kung ako po may kasalanan, hindi po ako babalik dito sa Pilipinas. Magtatago ako sa Canada. Kaya inaharap po itong kasong to. Pag-aaralan naman ng DOJ ang hiling din ni Santiago na makapasok sa Witness Protection Program. Nasabi niya daw sa kanya ng mga nagtitreten sa kanya ay huwag ka nang bumalik kasi delikadong buhay mo. May dalawang grupo na gustong ikaw ay iligpit. Sinabi ng NBI sa Senado na si Santiago nag-utos na itapon ng abo ng nakremate na labi ni G. Itinapon daw noong January 16 kung kailan mainit na ang issue ng pagpatay kay G. NBI rin ang unang nagsabing posibleng finlush sa toilet ang abo. Ayon naman sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, kinremate sa hiwalay na St. Nathaniel Crematory ang labi dahil pinakitaan sila ng staff ni Santiago ng death certificate. Nagpanggap daw na kaanak ni G ang staff at pinalabas sa death certificate na siya, si Jose Ruamar Salvador, isang Pilipino. Ang staff din ang pumirma sa mga papeles para sa cremation. Hindi pa muna po ako makakapagsalita sa mga sumandalang ito sapagkat hinihintay ko pa kung dumating yung pong aking abogado. Sa ngayon, person of interest pa lang siya at wala pang hinaharap na reklamo. Ayon sa isa sa mga nag-surveillance kay G, narinig niya ang palayaw ni Santiago na ding nakausap ni SPO3 Ricky Santa Isabel bago dalhin ang labi ni G sa punerarya. Sa usapan, narinig daw nilang 30,000 piso at golf set ang ibabayad kay Ding. May golf set na natagpuan umano sa punerarya na kay G raw ayon sa kanyang asawa. Sina Santa Isabel at Ding Santiago na dating pulis ay nagkasama umano noon sa Northern Police District. Nakakuha rin ng GMA News ng kopya ng affidavit ni Mrs. G na may detalye ng text ng mga kidnapper. Ilang beses na nagmakaawa si Mrs. G na makausap ang mister na miss na raw nila, sabay pangakong pagbibigyan ng mga demand ng mga dumukot. Pero hindi siya pinagbigyan kahit nagbigay na sila ng unang bayad. Nang humingi ng dagdag na 4.5 million pesos, iginit ang mga kidnapper na kriminal sila pero hindi murderer. Pero sa huli, pinatay rin si G. Emil Sumangil, GMA News.